Tinatawag na puso ng Pilipinas ang Marinduque. Dahil sa korte nito. Sa gitna ng isla, matatagpuan ang isang sanktuaryo na nagsisilbing tahanan ng iba't ibang hayop. Hindi na kailangang tumingala sa naglalakihang mga puno para matagpuan sila. Dahil ang makukulay na residente dito, sa lupa pala karaniwang gumagapang. Isa sa mga destination namin is yung Marinduque Wildlife Sanctuary. Nakasama yung team nila Doc Doreen, who is a professor at the Marinduque State College. And with her is her team, which is going to help us in exploring, observing yung mga natural wildlife dito. That time, medyo makulimlim yung panahon. At nang bumagsak na ang ulan, may mga unti-unting naglabasan mula sa tinataguang mga natuyong dahon, mga uod, pero bago sa aking paningin. Sila ang tinatawag na blue worms. It was a humongous earthworm na ang dulo niya is kulay blue. Blue worm. Ganyan siya ka-blue. Bukod sa paggapang, kaya rin nilang huminga sa ilalim ng tubig. Mas naglalabasan sila tuwing umuulan. Yun pa! Haba nito, dalawa oh. Oh my God! Pansit-pansit, spaghetti. Ang dami! Pero pag hanapin mo during the day na hindi umuulan, kailangan mo pang hanapin dun sa mga dried leaves. Ganda oh! Mga nabubulok na organic matter ang kinakain ng mga blue worm. Sa tuwing nilalabas nila ito bilang dumi, na ibabalik sa lupa ang mga nutrisyon. Kaya malaki ang kanilang papel sa pagpapalago ng mga halaman at puno sa kagubatan. $450 millimeters. Pero ayon sa aming local guides, kailangan mag-ingat sa mga blue worms dahil hindi tulad ng karaniwang earthworms, may kakayahan daw ang mga ito na maglabas ng asido. Meron siyang maliit na butas dun sa likod ng posterior side niya. May lumalabas na liquid doon. Although we never witnessed itong pag-squirt ng liquid niya dahil nangyayari yan pagka mainit yung panahon. Isa sa mga destination namin is yung Marinduque Wildlife Sanctuary, which is also in the center of the landmass of Marinduque. Sa aming patuloy na pag-iikot, hindi lang mga blue worms ang mga gumagapang dito na may taglay na matingkad na kulay. Viper daw! Viper! Yes! The Viper! Yun! Juvenile pa! Nandun oh! Usually very vibrant green, ano? Pero ito, para siyang nagmimimik ng mga vines. Arboreal o karaniwang nasa mga puno ang mga pit viper. Pero sa pagkakataong ito, pinili nitong mamahinga sa lupa dahil sa maulan na panahon. Uy, ang ganda ng belly niya oh. Medyo may pagka-orange.
Yung korte ng ulo niya is arrow shape, ano? It's time to leave you alone. Going to look for a branch that can hold your weight. So we decided to go down na kasi tumindi na yung buhos ng ulan. Hanggang malapit na kaming umabot sa aming base camp, biglang may nakita na viper. Yung color niya was not like the typical vipers that you see na very green or may mga stripes. Yung sa kanya, nag-aagaw yung brown-orange to green. Itong mga pit vipers na ito, meron silang mga pit sensors na pag may dumaan sa kanila na prey nila na medyo warm, such as rodents, birds, they would strike and that's how they get their prey. May taglay na hemotoxic venom o kamandag ang mga pit viper. Ibig sabihin, kaya nitong pumaralisa at pumatay na maliliit na prey o pagkain nila tulad ng mga taga at palaka. Kapag nakakagat ng tao, kayang pamagain ng kamandag ng isang pit viper ang muscle o laman at magdulot ng necrosis o pagkabulok nito. Seeing the stages of the vipers, nakita ko na mga young adults to, no? Indication ito na nagpaparami pa sila. Kailangan mo talagang ingatan itong gubat na to, habitat ito, ng mga ganitong important wildlife. 5 municipalities na within the protected area, ang headwaters talaga nila galing dito sa loob ng Marinduque Wildlife Sanctuary. And pwedeng magkaroon ng mga malalakas na mga pagbaha, diba? So pasalamat nga kami na na-declare siya as protected area as early as 2004. Kasi kung hindi, malamang kinaingin na talaga ng mga tao ito or mawawala na rin ng habitat yung mga mga hayop. Initial study pa din lang ang nagagawa dito, Doc, more on habitat characterization ng isang undergraduate student. We hope na sa pag-feature ninyo ng ganitong organism is magkakaroon ng mas malawak na awareness dito sa existence ng blue worm and it will solicit further study. Mahalagang patuloy na mapag-aralan ang mga hayop na naninirahan sa pinakamahalagang gubat dito sa Marinduque. Sila kasi ang walang tigil na kumikilos araw man o gabi, maaraw man o umuulan, para mapanatiling hitik at balanse ang huling sanktuaryo sa islang ito.